Umpisa na tayo, recording ko no. Okay. So, sanay sila ang New Year. Anong handa niyo sa New Year? Okay ba yung New Year niyo? Mm, na, magpe-pray muna tayo. Anong oras na dyan? 8. 8 na? Sige, bigyan natin yung iba. Brother Jack, kumusta na Brother Jack? Kahit mag-wave ka lang. Si Mr. Luz, kumusta na kayo dyan mga kapatid? Ang ganda mga New Year, ano nyo, mga New Year tapos Christmas, ha? Yung mga kapatid natin. Hmm. Hmm. Okay. So, ipakita ko sana yung schedule eh. Teo na, saglit ko maipakita ko ba yung schedule. Pag hindi, papadala ko na lang sa inyo. Mhm. See? Ako ang mag-pray, Oh, Brother sige. Aldo. Oh, sige. Yeah, kapatid. Isama mo si Junjun, ang anak ni Sister Terry. Junjun, meron siyang ano tawag to, check up. Tapos Okay. ang check up niya, yung therapy niya, chemotherapy niya sa 10. Pero Okay, no? Monday, ano sa 6 ba? 7, ano niya, 7, ano yun, yung check up. Ang Ano check ba yung sakit niya talaga? ah kan ano yun cancer. Cancer ba yun? Cancer Cancer, sa ano? Oo. colon. Colon cancer Colon. o gano'n na yung tinanggalan na siya ng bituka, ano na lang yung ah tawag to yung colostomy bag na siya nasa likod Mhm. na ano no gilid. So kailangan ng ano ng talaga ito miracles ang we asking for God sa kanya Okay. miracles. O sige, Brother Jack. Pray mo. Ah, manalangin tayo mga minamahal. Father God in heaven above, thank you very much, my loving Father. Sa oras na ito ay nag-take initiative ako na mag-pray. Yun po pala ay napakalaga ng prayer time na ito sapagkat nangangailangan po si Brother Junjun na anak ni Sister Tere ng miracle of God. And so we pray in the name of Jesus Christ. Pasyalan mo po, bisitahin mo po ang batang ito, Panginoon, sa kanyang hospital at ipuin mo siya ng iyong mapagpagaling na kamay. Ibigay mo po sa kanya yung tinatawag po namin na healing love mo, Panginoon. Ang yung healing power, ang yung healing spirit. At sa pag-touch mo sa kanya ngayon, o mahal na Panginoon, ay gagaling po siya. Sapagkat sinabi mo sa aklat ng Isaiah 53, by your stripes, we are healed, and we claim it, O Father God, sapagkat nasa stage po siya na parang imposible, Panginoon. Subalit, lahat ay possible sa aming Diyos na sinasampalatayanan. And so, dapat lang po na i-claim po ito ni
Sister Perret, Father Lord God, alang-alang sa kanyang mahal na anak. At i-claim din namin ito para gumaling siya, Panginoon. You have even told us, O Father God, na ipatong namin ang aming kamay sa mga may sakit at gagaling sila sa pangalan. Sa ngayon, wala kami sa hospital na yon, pero Panginoon, through our Spirit and the Holy Spirit Himself, kayang-kaya mong gawin ito, Panginoon, para sa batang ito upang gumaling siya. Salamat po. We also pray para po sa aming Zoom meeting at kung sinuman po ang lingkod mo na gagamitin sa umagang ito upang i-disseminate sa amin ang mga katotohanan patungkol sa soul winning and mentoring. O Lord God, salamat po at pinili mo siya. Gamitin mo po siya mightily para lahat po kami, Panginoon, ay matanggap namin ang basbas mo, ang blessings mo para sa amin sa araw nito. Salamat po sa COC PhilAm Fellowship nito online at patuloy mo pong pagpapalain ang lahat ng aming mga organizers and leaders. Salamat po. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Right, amen mga kapatid. Oh, ano bang magandang ano natin sa 2025 na memorable na verse sa atin, mga kapatid? Ano mga verse pwede nyo i-share? 2025 na pwedeng makatulong sa ating mga kapatiran. Uh, Brother Ador, allow Oh, me to sige. speak first. Sige, sige, Brad. Ang, Go ahead. ang bagong taon na verse na aking napili ay yung 2 Corinthians 5:17. Oh, okay, maganda 'yon. So, di ba sabi doon, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, lahat ng mga bagay ay lumipas na, ngayon sila'y pawang naging mga bago. Amen. So, Maganda 'yun. Mhm. ngayong New Year, we can face it with a new us or new you sa Mhm. ating buhay. Diba? Kasi nahirati tayo doon sa lagi tayong anong tawag dito? Resolution, New Year's Yeah, resolution. yo, tama 'yon. Pero hindi naman natin siya natutupad, di ba? Mhm. Ah, Kasi nga, di naman tayo nakapokus sa Lord na Mhm. sumama sa atin di ba? No, O tama. ano sa atin. Mhm. Dahil sabi niya, pagka pinapasok niyo ako sa inyong puso ay papasok ako at no, Mhm. kikitira sa atin. So, through the Holy Spirit, diyan natin mararanasan ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Kasi di ba, meron siyang isang bunga pero yung isang bunga na yun, meron siyang na parte. Mhm. Love, joy, peace, kindness, goodness, meekness, patience, temperance, self-control, something like that, di ba? Tama. So, napakaganda ng pagsalubong natin sa taon na ito, ine-exercise natin sa buhay natin ang pag-abide ng Holy Spirit sa atin. That's Amen. all. Mhm. That's all. That's all. Maganda yung binigay ni Brother Jack, ano yan, 2 Corinthians 5, 17. Yes. Lagi tayong bago, kahit luma, bago pa rin. Yeah, Anong bago, amen. kapatid? Anong bago? Yes. Ano bang bago sa iyo? Bagong salamin, bagong haircut? Nakatong ka, para alam niya. Hmm. Si Brother Robert Puntinares, binigay niya, 1 Peter 5:17, casting all your care upon him for he careth for you. Talagang nagmamalasakit siya sa atin. How about another Robert, anong verse mo sa New Year? Napakagandang verse na ating maanuhan. Robert Tiope. Ano po, 2 Timothy 3:14. 2 Timothy 3:14 ba? Maganda yan. Opo. Sige, ano.
manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutunan. Manatili ka sa mga bagay na yun nga, let's say, in faith. Kasi iyon ang nagbibigay sa atin ng buhay, yung pananatili sa Kanya. Kung hindi tayo mananatili sa Kanya, hindi tayo lalago, hindi tayo makakakilos, hindi natin magagawa yung lahat ng mga bagay na ating gagawin pagka wala siya. Parang ano yun, Brother Robert, parang isa ano yun, sa John 15, di ba? If you stay with meron din po me, doon. as long as you Meron din connected, po. you can burn no fruits. Talagang hindi ka magbabago, hindi ka magbubunga, hindi ka walang Mayroon din pong sa talata buhay. doon. Ha? Mayroon din pong talata doon. Maganda yung binigay mo. Sino pa? Sister, kayo dyan, Sister Jasmine. Anong mga verse para sa New Year natin? Reminder. Sino pa? Kayo. Sino pa mga verse? Brother Isaiah, mga verse for the tanong natin. Magano kayo? Brother Ramon, mukhang ready na si Brother Ramon eh. Ha? Kumakain pa eh. Kumakain pa yan. Sige, Ayos na, pagigising ko lang eh. Si Brother Mike, yung verse na para ma-remind natin na ang pagbabago natin ay walang iba kundi sa Panginoon. Ni-remind ni Brother Robert Tiope. Anong yun? Si Brother Sa akin naman Joey po yung na frozen in time. sa akin po Members yung natin na tatanda natin this year para to survive. Talagang meron tayong verse na natin kinikilingan or we depend on na para everyday na ito to keep us strong in the Lord. Anong mga verse yun? Sino pa? Brother Mike, okay ka na? Meron nagana pa. Sige, ma'am, yung iba, yung naka-ready na. Brother Sing, anong verse mong pinakapayo mo sa mga kapatiran natin? Anong verse ang maganda nating anuhin? For this year, 2025. Ha? Yes. Ha? Eat and drink and be merry, for tomorrow you will die. Mula nung Thanksgiving, ganun ang ginagawa natin eh. Eat, drink, and be merry, for iglesia, tomorrow. pagka ganun. Drink! Ano? 1 Corinthians 13:30. 13:30. 13:13. 13, ano yan Anong sabi nun? Sermon ko kahapon facing and living in the new year with love, with hope, with faith, hope, and love. Ayan. Faith, hope, and love. Ganda yun na-discuss natin one time yun. Talaga yung 1 Corinthians 13 na marami kang makukuha dyan from verse 1 hanggang di ba? The whole yan ang tinatawag na the chapter, love chapter. Ano pa? Sino pa magbibigay sa atin? Napa-English tuloy ako kahapon na kasi may bisita kami Amerikano, Australian. Talagang English Sige, practicein mo yung English. Let's speak in tongue. English tuloy yung sermon ko. Yung salitang ugat madali na yan hindi nawawala yan, natural yan But sino pa nandito? Brother Joey, ano pa? Sino pa nandyan? Sister Yang, anong mga verse ninyo this year? Wag lang yung 1 Corinthians 15 kasi let us drink and be merry, for tomorrow you will die. Yun nandun yun Sino pang verse natin na to remind us? Pwede po, ako po. Sige, Brother Mike. Yung pong Gawa 4:12. Gawa 4:12. Maganda yan. Pangalan yan. Sige, sige, basahin mo. Kay Jesucristo lang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Amen. Amen. Talagang walang ibang pangalan. Yung pangalan ni Jesus nasa gospel, nasa Great Commission, na
Yan ang pangalang Jesus eh. Kahit yung sa Acts, 'di ba, yung pag narinig nila yung pangalan ni Jesus, nanginginig na pati mga demonyo, tumatakbo na eh. Patay ang asawa. Wala. Yan. Gusto nyo mawala yung sinasabi nilang malas sa New Year? Hindi malas, si Satanas mawawala pa dyan. Banggitin nyo yung Acts 4:12, di ba? In Jesus' name, takbo yan. Ha? Kaya yung sa malas sa buhay natin, tanggalin natin yan. Yung sakit sa pangalan ni Jesus, ang healing sa pangalan ni Jesus, ang miracles sa pangalan ni Jesus. Di ba? Yung malas, walang malas. Mawawala yan basta sa pangalan ni Jesus. Puro blessings. Kaya yung luck, yung sabi nila para mag good luck ka ngayong ano, yun, yung si ano yun, yung meow, mga ganun ng kamay, meow, mga good luck daw yun eh. Maglagay ka ng mga bilog, ha? Bilog sa tabi, bilog sa ibabaw, lahat ay bilog. Para daw swerte yun. Sa atin, ang kailangan natin, anong gusto nyo? Yung swerte or blessings? Siyempre po, blessing. Anong pagkakaiba ng swerte tsaka blessings? Anong pagkakaiba ng ano, yung sabi nila, yung swerte daw kailangan daw sa buhay yan eh. Hindi siya nahagip ng ano, ng truck, swerte. Kasi kung ano, patay siya. Nanalo siya sa bingo, swerte. Nanalo ka isang beses, talo ka naman araw-araw. Sa linggo. Nanalo kang isang beses, 100 beses kang talo. Si Brother Joey nagta-travel oh. Nagpa-fly ano. Brother Randy, kumusta na kayo? Sister Ruth, ano bang mga ano nyo, blessings in disguise na verse na pwede nating ma-share? Sino pa hindi nakakapag-share, gusto mag-share? Kanina ang message about sa Revelation. Tayo daw mga Christians, when Jesus will come, we will rejoice. Pero those who were allured in the worldly pleasure, they will grieve. So I hope, sabi daw, we hope, sana ang mga Christians, they will maintain their love to Jesus more, not alluring the worldly pleasure. In Revelation, so sa Revelation 19, they will, the Christians, the follower of Jesus who are faithful, they will be singing hallelujah. So our love to Jesus will prioritize, that's why tayo dito ngayon, we prioritize God's kingdom because we love Jesus. Hindi tayo na-allure sa mga TV program, mag-shopping sa mall, because we love Jesus more. We love Jesus more than the shopping mall. Tama? So sa Revelation, yun ang topic kanina about Revelation. Revelation, tama. Maganda yan. Maganda basahin yun. Kaya lang, mag-ready kayo doon. Ano na yun? In coming of the Lord Jesus Christ. So, another sino pa yung gusto magbigay ng sa New Year natin? Ano mga bago sa inyo? Bagong hairdo? Bagong t-shirt? Mga bagong sasakyan? Mga ano yan, Anong mga bagong verse ninyo? Anong verse? Yung tanong ko kanina, hindi pa, bagong relo si Monching, ano yan, Anong relo yan? Smart. Dalawa yan, Smartwatch. Yan ba pag nagsuot ka ng smartwatch, pag nagsuot ka ng smartwatch, ibig sabihin, matalino ka na? Ganun ba yun? Smart. Meron to sa puso, meron sa lahat. Talaga? Tine-check yung BP mo, Ganun ba? Oo. Kaso, pag nalaman mo BP mo, lalong tumataas Ako nga, minsan, ayoko na tingnan yung BP ko, lalo pag nakita ko yung BP ko, nako. Tumataas yung high blood ko pag wala naman yung wallet ko Hindi na smartwatch yan.
Ano pa ang mga verse natin 2025? Ngayon ay hindi pa nasasagot yung tanong natin eh. Anong pagkakaiba ng swerte tsaka sa blessings? Ador. Yan ang ano natin. What's the difference between luck and blessings? Kailangan malaman natin yun kasi ang karamihan sa atin, sabi nga ng misis ko, bili tayo ng mga prutas, lahat mga bilog. Yung grapes, ano, oranges, ano pa, mga ano bang dapat nating i-display sa atin? Ano sabi sa Bible? Anong sabi sa scripture? Ano pa, magbigay pa kayo. Brother Joey, naka-ready na to. May paboritong verse to eh. Joel. Joey, Joel, Magsino, Joey, Romero. Brother Randy, o yung mga verse na ano, matatanda natin. Alam mo kasi meron tayong ano pinagbabasihan na katulad sabi nga ng ano ni Brother Robert Pontinares, sabi niya sa 1 Peter 3:7 casting all your care upon him. Upon who? Jesus. Doon niya binabasi kasi nabubuhay tayo kay Jesus di ba? No. Yun ang ano doon. So anong ano nyo, mga kapatid? Now, Brother Joy, sige, pakilakas lang. Isa po talagang inspiring na verse sa akin ay yung 1 John 3:14. John 3:14. 1 John. Ang sabi niya? Sabi po dito ay, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother remains in death. Remains in what? Death. Hindi pa nakaka-resurrect. Hindi pa sila nakakatawid mula sa kamatayan papunta sa buhay. So kahit anong ginagawa natin na paglilingkod, kung wala namang pag-ibig sa puso natin sa mga kapatid natin, or merong kapatid na naiwanan na hindi mo naman talaga na ipakita na mahal mo siya, naandun ka pa rin sa kamatayan. Parang yan eh. Tama sa amin ni Brother Joel. Alam mo yung naisip ko doon maraming tao na nilibing tapos hindi pa nakaka-resurrected, nakakabangon, di ba? Kailangan tayo resurrected from death, lahat ng utang, lahat ng mga strange hatred, kailangan makabangon tayo doon eh. Kasi patay pa rin tayo pag may hatred tayo sa kapatid, di ba? May galit tayo kasi kay Satan yan eh. Kailangan kaya tayo na binaptismuhan tapos umahon sa tubig, resurrected na yun eh. Ngayon, iba, nandun pa rin sa kamatayan, hindi bumabangon eh. They living in the past. They living in their pains. They're living in their issue. Maraming issue eh. Kailangan ilibing na natin yun eh. 'Di ba? Ang iba hinuhukay pa yung past natin eh. Ano tawag doon? Meron pa tayong identity issues. Yung issue natin na yung identity natin na dinidefine tayo ng past natin. Naalala ko noon dati mayaman ako eh. Ngayon mahirap na ako. But they still living in the past. Dati masama ako dapat ngayon hindi mo naisipin yung kasamaan mo noon, 'di ba? Kailangan you need to resurrected, bumangon ka sa mga patay. Bumangon ka ang iba natutulog pa rin eh. Gusto pang hilahin, hukayin eh. Ano pala, maganda yung verse ni Brother Joel Ang ganda yun Ngayon, pag wala kang pag-ibig, ibig sabihin nakaano ka pa rin, nakabaon. Tama ba yun? Nakabaon ka pa rin. So kailangan na live the past. Huwag na kang babalik sa nakaraan. Kasi ang nakaraan yan ang humihila sa iyo. Yun ang ano bang identity mo. Kaya sabi nga ni Brother Jack, ang kanyang verse napakaganda 2 Corinthians 5:17. Anyone in Christ is a new creature. Di ba? Bago kang tao. Paano ba ang tao nagiging bago? Paano ba tayo nagiging bago? Dalawa ng tanong. Meron ang tanong, ano ba ang pagkakaiba ng luck tsaka sa blessing? Ngayon, ano naman yung
yung paano ba tayong move on sa ating buhay. Ano pang ano? Brother Joel, Joey. Ano sa yung verse? Ah, verse na, kala ko yung sagot eh. Sige, Sagot, sige, sagot. Dalawa, verse and sagot. sige po. Ang verse ko ay ito eh. I am the vine. John chapter 15 verse 5. No? I am the vine, ye are the branches. He that abideth, yung nanatili kayo, ang mga nanatili sa akin. Yan. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ibig sabihin, maraming bunga pag nanatili tayo sa Kanya. Hindi lang isang bunga, kundi much fruit ang hinahanap sa atin. Yung pagiging bago, medyo mahirap yan pagdating sa philosophical kasi hindi na mababago yung itsura natin eh. No, sabihin pero dahil sa milagro ng Panginoon, kaya niyang baguhin. Kaya nga sabi doon, from glory to glory. Mababago lang kung tayo nakakabit sa ating Panginoon. Kung siya yung ating niyayakap at hinahanap. Doon lang magkakaroon ng pagbabago kasi kung hindi na talaga tayo mababago, physically, hindi na tayo magbabago eh. Yun lang. Talagang si Kristo lang eh. Bigyan kayo ng example, pwede kang ituloy mo yan, Brother Joey. Ganito, bigyan ng example, no? Halimbawa, nakita ko si Brother Mike. Pero si Mike, ang itsura, ganun pa rin last year. Pero sabi ko, Brother Mike, there's something new about you. Merong kakaiba sa iyo ngayon. Alam mo yung kakaiba na yun? Yung mukha siyang masaya, masigla. Hindi na bago yung itsura niya, hindi na bago yung financial status niya. Siguro baka sumama pa rin. Pero yung attitude niya sa life, iba. Ibig sabihin, there's something new about you. Naka-smile ka, ang spirit mo talagang uplift ka. Hindi dati binabanggit mo yung problema, ngayon hindi mo pinapanggit yung problema mo. Ibig sabihin parang yung may ilaw. Iyan ang Kristiyano, yung mga Christian attitude sa life. Alam mo gano'n na life is, come and go. Pero ang attitude mo, naka-smile ka. Kasi you cannot smile, you cannot frown. Yung iba kasi you can buy a smile. Pwede yung sa grocery, sa shopping mall, ang mga tindera doon, you can buy the smile. Yung binebenta nila yung smile nila, pero makikita mo hindi pure. Hindi pure smile na galing sa loob. Yung mga Kristiyano, pag nagkita kayo sa church, di ba? Uy, kapatid, kumusta ba? Nakikita mo yung there's something new about you. Alam mo, sabi natin, ibang-iba ka ngayon, kapatid, ha? Brother Robert, ang ganda ng mo ngayon, espiritu mo, ang ganda ng mo, ha? Ang ganda ng, ang tawag doon, may term, eh. Ang ganda ng aura mo, eh. Aura mo, ang ganda ng aura mo, eh. Ha? Di ba? Ang ganda. Parang there's something na, contagious, nakakahawa, eh. Pag umiti si Brother Mike, mapangingiti ka. Pag tumawa, napapatawa ka rin, di ba? Yun ang ibig sabihin. This 2025, ipakita natin na meron tayong yung problema natin, kaya natin. Si kapatid doon, dami pinagdadaanan pero ang spirito masigla. Ha? Marami siyang utang, ha? Sino ba may maraming utang na nakangiti pa? Di ba? May mga problema, nakangiti pa. Ibig sabihin, either itong mga Kristiyano itong may sira ang ulo or real, totoo, ang kanilang nasa puso. Di ba? Ganun lang yan eh. Kaya tinatawag maraming yung mga Kristiyano daw, may freak ba? Yung freak eh. Ha? Di ba? Pero kasi nga yung spirito natin, naandyan eh. Di ba? Naandyan ang spirito ng Diyos, ha? Hindi espiritu ng ibang espiritu, ha? So yun ang yung pagbabago, kailangan yung attitude natin, ha? 'Di ba? Merong kanta sa Tagalog na kahit walang pera, ano yun? Ang kanta na yun? Ano kaya? Ha? Ano kahit walang ano? May mga kantang ganun eh.
Basta kasama mo siya kahit walang pera, di ba? Ganun, masaya ka. Ha? Aka- Sino kasama Akala ko mo? tumawa ka eh. Bakit hindi? Nga, isa rin yun, ha? Tawanan mo ang iyong problema. Pero tayo, may reason tayong tumawa dahil nga, Amen. meron tayong Kristo. Di ba? Meron tayong Kristo. Ang iba naman kasi, iba naman ang ano nila. Okay, so sino pa magsishare? Nasagot na yung yung ni Brother Joey yung natin na pagkakaiba, 'di ba? Anong kakaiba sa atin? Yung isa pa, yung luck and blessing. Isa pa. Meron pa kayong dadagdag? Ha? Yung luck ata eh laging minsan positibo eh. Pero Mhm. yung bliss, yung blessing, yung mapalad, Mhm. oftentimes ang tingin ng iba diyan kahit negative, merong maganda sa likod. Yung Okay. struggle, kagaya ng alam mo, nag-aaral ka, mapalad ba yun ang hirap-hirap ng exam pero napapasa mo. So doon sa struggle na yun, meron tayong tinatawag na growth na nagbubunga siya ng maganda. Okay. Yun yung tingin ko lang. So yung luck is more of laging parang may magandang nangyari. Pero out of nothing, no? Mamaya pandaraya pa ni Satan eh. Pero yung blessing, yung mapalad, yung bliss, it's more of grace of God na kinakailangan mong daanan para lalo ka pang lumakas. Tama. Yung hirap, no? Yun lang aking may share. Sino pa? Okay, sa akin naman Ako. si Brother Randy. Musta na, Brother Randy? Verse ko is Romans 6:23. Romans For the 6:23. wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. So for me, there is big difference between itong swerte at saka yung blessings. For me, yung swerte is chance or chances. But the blessing is a gift. A gift. A gift. So, dito sa sanglibutan o sa world, there are so many chances na ginahabol sa mga tao. Ano ba yun? Bakit sinabi nga, Brother Randy, kung sinabi gano'n, sinabi mo sa misis mo, maswerte ka dahil ako na pangasawa mo. Yun ba yun? Isa ba yun? Ha? Yun ang salita nila. Kasi dito tayo sa sanglibutan yun, ano? Literally speaking, that's dami ang gagamit ng salita ng chance. Swerte. Kasi swerte, Bisaya yan eh. Swerte, swerte ka dong. Pero ang diyan, yung swerte kasi based lang yan sa sa world. Sa world. Ang world, ang pag-asa lang nila yung swerte. Kaya kung ano mga tradition, superstition, ginagawa nila, naglalagay ng yung sabi nga ni Brother Mike, yung bumibili ng ng meow, yung gano ba? Ano ba yung meow na blessing, gumaganon yung kamay. Ngayon, so, para mga Christians, we Christians, ang mabuti na salita yung blessing ka sa akin. Ikaw ang pangasawa ko. Ganyan, blessing yan eh. It's a gift from God na siya ang nasawa mo. Okay. Yeah. Blessing sa iyo ha. Hindi na swerte, dong. Hindi na swerte sa mga Christian. Wala nang swerte. Okay. Blessings ang gagawin natin sa salita. Okay. Swerte ka dong ha. Okay. Kasi ngayon ang ginagamit sa verse is gift from God, is a blessing binigay si Christ Jesus dito sa mundo para makaligtas tayo sa kamatayan. Yeah. Palagay ko kasi diyan eh ang swerte o swerte yan eh galing talaga sa sa sanglibutan eh kasi sabi nila huwag ka nang aasa sa Diyos, kailangan ka na yung magpahula ka, malalaman mo yung future, fortune telling, yung swerte mo, ganito ang swerte mo, malaman mo,
Iba pa nga sinong dapat mong mapangasawa, di papahula sila. Anong pangalan? Bigay mo pangalan. Yun. Based doon ang mga ano nila, yung living. Kasi Yes. nagpapahula, tapos swerte, mga superstition, tapos wag ka mag ano, pag gusto mong yumaman ka, wag ka magwawalis sa gabi. Gusto mong yumaman ka, wag ka magsusuot ng ng pula. Mamalasin. Mga ganun, kung ano ng mga tradition. 'Yun ang tinatawag natin based on luck, Luck. swerte. Pero yung blessings kasi ang blessings pag nasa iyo si Kristo, blessings 'yan. Amen. Even in real or in disguise. Ibig sabihin lang no, halimbawa, Amen. may nangyari sa iyo, na aksidente ka, na napangas yung ngipin mo. Mabuti, ngipin lang ang natanggal sa'yo. Kung buhay mo natanggal sa'yo. Di ba? Sabi si Brother Joey Romero nga, na aksidente yan di ba? Ang nasira lang yung sasakyan. Pero kung nasira yung buong mukha mo, di ba? Amen. Ganun lang yan ang buhay natin ay mayroon pang isang tanong diyan Do we have the rights? Kasi sabi nila dito sa US laging ang pinag-usapan the right to life, the right to petition, the right to rally. Marami silang rights Do we have rights to live? Meron ba tayong rights to life? Or is it a privilege, opportunity? Kasi ang pagkabuhay natin ano yan hindi yung karapatan nating mabuhay kasi ang iba hindi nabubuhay, 'di ba? Ano diyan opportunity. Halimbawa, nabuhay pa tayo ng 10 years, nabuhay pa tayo ng 20 years. It is not our right, kundi it's an opportunity. It's a blessings, Yes. 'di ba? To Blessings. serve God. Ganun 'yun Kaya ka binibigyan ng mahabang buhay o additional 10 years. Ano ba, ilan bang gustong years nyo para opportunities to serve God. It's a blessings. Kaya nga, ang life natin, Amen. blessings, di ba? Galing yan sa divine, galing yan sa God. Pag nasa iyo si Kristo, may blessing ka. Wala ka mang pera o wala ka mang iniwanan ka man o ibig sabihin nag-iisa ka man, it's still a blessing kasi God is with you and me. Ganun lang yan, di ba? So, sino pa hindi pa nagbibigay ng verse? Sino pa? Brother Ising, meron na? Sige, ang sa akin ay Ephesians 5:17. Therefore, do not be foolish. Do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yan, yung sa Tagalog niya ay huwag kayong maging mga hangal. Hindi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Maganda yung pinag-uusapan natin. Tingnan natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Blessings ba o swerte ba? Siyempre, blessings. Mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Blessings na blessings yan. Alam ng Panginoon ang kailangan natin. Hinihiling natin. Blessings. Ang blessing po kasi yung kaloob talaga ng ating Panginoon sa atin. Na kailangan po natin. Now, yung will of God, kasi sometimes ay nakakalimutan ng marami ang will of God. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong mga mangmang. No? Foolish. Ibig sabihin, ng foolish ay yung walang alam Huwag kayong maging mga walang alam sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong mga mangmang sa kalooban ng Diyos. No? Ibig sabihin, alamin natin at unawain natin ang kalooban ng Diyos at yun ang ating sundin. Kuminsan, para sa akin kasi, iba yung success ng sanglibutan saka yung success ng mga anak ng Diyos. Amen. Yung perspective ng sanglibutan regarding our success ay kung ano ang nakikita. Pag nakita mo ang ganda ng bahay mo, ang laki ng bahay mo,
Pag nakita mo na ang laki na ng investment mo, ang laki na ng iyong pera sa bangko, kapag nakita ng iyong mga kaibigan yung napakaganda mong kotse, ipinarada mo sa kanilang harapan, doon nila nakikita ang iyong success. Oo. Hindi nila alam, may balance pa yun. May balance pa. Late payment. Pero sa ating mga anak ng Diyos, success, ang success para sa akin ay kung nagawa natin kung ano ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Ang tinitignan ng Diyos sa atin para sabihin niyang ikaw ay matagumpay ay kung ano ang nakikita niya sa puso mo. Amen. Kung ano ang nakikita niyang ginagawa mo. Kung ano ang paglilingkod. Kung ginagawa mo ba ang kalooban niya habang tayo nabubuhay rito. That success para sa akin yung doing the Lord's will. Kapag nagawa natin yung kalooban ng Panginoon, successful tayo sa kanyang harapan. Amen. Sa kanyang paningin. Iba yung pananaw ng sanglibutan sa nakikita at kung ano narating. Ang sanglibutan kasi, Brad, wala silang yung third eye, no? Yes. Hindi sa atin, hindi third eye sa atin, spiritual eye. Yan. Nakikita natin yung nasa langit, hindi yung third eye na nakikita mo yung mga multo. Pero yung sa atin, ang nakikita natin beyond the physical or na material world, yan, beyond that, na ang ating nakikita yung spiritual benefits. Kaya nga sabi ngayon, mag-impok kayo ng kayamanan saan? Sa langit. Yun, yung spiritual savings natin. Yung paglilingkod sa Panginoon. Yung ginagawa natin ito, part 2 yung Zoom natin. Spiritual savings to kaya itong New Year, maganda i-remind natin yung ating mga kapatiran na ang mahalaga yung yung blessings, hindi yung financial gains or worldly gain or gains. Oh, brother, June, Sister Juliet, anong verse ang pwede nyo i-share sa New Year? Ha? Okay. Pero, narinig po ako. Oh, yeah. Sige. Okay. Sa akin ay yung Yan, 4:9. Yeah. For my God shall supply all Philippians. My God shall supply all my needs according to His. Ay, yung iba dyan, pinapalitan yan pinapalitan nila yan, Brad Sabi nila, my God will supply all my wants. Wala na po sa text yun And supply all your wants. Maganda yung brother June. Needs ang kailangan natin, di ba? Ibibigay ng Panginoong ating kailangan, hindi yung gusto. Yes. Gusto ko to, yun yung mangyayari yan kaya nag-aaway Mr. and Mrs. Bill mo ko niyan, bill mo ko noon, bill ang nangyayari sa Mr. dumadami yung bill. Dumadami yung bill niya. Sister Juliet, ano sa yung verse? Sino pang Sila Sister Erna, Sister Luz, ano ba mga verse ninyo this year na pwede nating Sister Juliet muna. I can do all things through Christ. You can? You can or you can? Magagawa. Okay. Magagawa mo, ha? I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Magagawa ko lahat ng hindi yung mangangawa. Iba hanggang nangangawa lang magagawa ko lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesucristo. Talaga ba? Totoo ba yun? Magagawa ba natin lahat? Kasi may imposible natin naman Meron mga imposible. Kasi pag hindi natin magawa, tutulungan tayo ng Diyos. Ganun lang yan di ba? Sino pa may mga verse na pwede natin di-share? Then I'll show you something na
Wala sharing yung topic. Oo nga, pero pang magandang topic yung para sa Okay. Pang ano? Sino pang ano? Wala Akin na? po, Sige, Sister Luz. sa 1 John 4, 5, and 2. This is how we know that we love God's children. It is by loving God and obeying His commands. For our love for God means that we obey His commands, and His commands are not too hard for us. So, yun po ang mahalaga, yung pag-ibig natin sa Diyos. No, we love God because He first loved us. So, kaya po nagagawa na nating ibigin yung ating mga kapatid. At sorry po, baka mawala ko, naglaubat pala. Magagawa Okay. natin ng ating mga kapatid kung minamahal po natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ano po ba yung kanyang utos? No? Na sabi po na we should love one another, love our enemies. So, napakahalaga po ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Kung meron man pong mga hindi pagkakaunawaan, meron pong mga naging hindi magandang mga pangyari yung past 2024. So, ang pinakamaganda pong gawin is ayusin po natin lahat yung ating yung mga pagkakamali, yung mga naging mga hindi maganda na ating nasabi. So, ito pong humingi tayo ng kapatawaran, ipakita po natin yung ating pagmamahal sa ating mga kapatid. Kasi hindi naman po tayo perfect, so, di ba? Tama. Kaya nga po lagi tayong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon kasi lagi tayong nagkakamali, marami tayong pagkukulang. So, yung love ng Panginoon ay siyang pumupuno ng lahat ng ating pagkukulang. Kaya nagiging complete pa rin yung kanyang ano sa atin, yung purpose ng Panginoon na magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa. At yung sinasabi dito, and His commands are not too hard for us. Hindi po mahirap kung tayo po ay totoong nagmamahal sa Panginoon. Makakaya natin gawin na. Yun nga po yung I can do all things through Christ who strengthens me. Makakaya natin gawin ang lahat. Tayo ay tunay nagmamahal sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Tsaka ano yan merong ano yan may kaduktong yan doon sa John 13:35 sabi ka malalaman ng mga tao na tayo'y alagad ni Kristo kung tayo'y nagmamahalan. Sa English yan, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Isa yan, dapat talaga, tama sabi ni Sister Luz, yung last year, kalimutan na yun. Nalugi ka last year, na denggoy ka, na dengue ka, na ano pa man nangyari sa iyo. Leave it in the past kasi nasa future na tayo di ba? Nasa present na tayo. Tama sabi ni Sister Luz, dapat kalimutan na Ano nangyari last year? Kalimutan na yun. Wala na yun, di ba? Bagong taon na yun Yung iba, panibagong panloloko na naman, bahala ng Diyos sa kanila. Ganun lang yan di ba? Basta tayo, bagong taon, bagong vision. Meron tayong vision Kaya sa grupo natin, may mga vision tayo, di ba? Meron tayong mga plano, may mga project tayo. Sana, ay sa Panginoon yun Meron tayong presentation yan, maganda. So, Alana, Sister Erna, meron pa ba? Sino pang hindi natin na share? Kung ano lang, let us know. Nila Dinah, Sister, kung meron kayong any share. Kung wala naman, Nagtawag si after nung tinawag niya. Ako po, may dagdag. Sige. Tungkol po doon sa blessing, tsaka doon sa anak. Kasi may sinabi po ng Biblia, ang Diyos ay nagbibigay at hindi siya po nanunumbat. Okay. Amen, amen. Naka-dive tayo. Ang Diyos ay nagbigay, hindi ka tayo susumbatan. Kasi sinusumbat anong ginawa mo sa blessings ko? Brother Mike, anong ginawa? Kasi minsan alam nyo, nagbibigay tayo, we make a deal with God. Diba? We make a deal with God. When you make a deal with God, even let's say if you make a deal with the devil, sisingiling ka talaga nun. Diba? If you make a deal with God, siyempre tatanungin ka, ano ba yung pangako mo?
Di ba? Di ba yung ban ano yun eh. Kaya nga sabi sa Matthew, huwag kang mangako na hindi mo matutupad, di ba? Sa may Matthew 7, di ba? Don't make a promise, don't take an oath, ha? Iba na cross my heart pa, sumpa pa, sumpa ko man kapatid na Monching. Talagang sinusumpa ko pa 'yan. Ha? Sa pangalan ni Taning. Hindi ka dapat manumpa. Kaya yes or yes sa Bible, the best sa Bible. Ang yes are yes, ang no ay no. Ganun lang, very simple lang. Kaya sabi nga ni Brother Mike, ang blessing sa Panginoon. Kaya lang manunumbat ang Panginoon. Di ba? Ayon sa ating pinag-usapan, atin na ano daw, di ba? Si Brother Armel, ano bang verse? Sa akin yung sa Matthew, kung hindi pa nababanggit kanina, yung 6:33. Yan. Tama yan. Maganda yan. Seek ye first the kingdom of God, and all shall be added to you. Minsan, kaya ang mga blessings sa financial and material, spiritual ay hindi natin nakakamtan mula sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin na unahin siya. This New Year 2025 sana ay especially myself me na mauna ko na ang Diyos sa buhay natin, ganun din sa iba. Kaya minsan ang blessings material and spiritual ay hindi agad na ibibigay ng Diyos dahil hindi nakita sa atin ng Diyos yung kanyang nais sa ating buhay. Yun lamang po at manigong bagong taon sa ating lahat. Amen. Maganda yun 6:33. Alam mo yun, maganda yun. Kaya lang, iba kasi, ibang pagkabasa nun eh. Ang iba, di ba, seek ye first the kingdom of God and all these things. His righteousness, hindi lang the kingdom of God. Nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung nga kapatid na John tinatanggal nila yung His righteousness eh. Ang nauna pa nga minsan added first and then will seek. May mga condition ganun eh. Kung yung church nyo ay makakasiguro magkakapera ako, aaten ako. Ganun nga iba eh. Baligtad ang nila, yung nila eh. Sabi nila, dagdag muna bago ko uunahin o aaten. Ganun ang nawawala na nga yung His righteousness eh. Di ba? Inuumit na nila yan eh. Seek ye first the kingdom of God and all these things, naumit na yung His righteousness and all these things will be added. Gusto mo nila na all these things will be added if you, di ba? If you seek first in His righteousness. Ang iba, binabaligtad eh. Di ba? Binabaligtad ang iba. Binabaligtad nila. Kaya ang tatanda natin kasi sa buhay natin, kailangan offer muna tayo sa Panginoon. Offer your body as a living sacrifice. Ganun yun eh. Offer your bodies, ang ating katawan. And then later, whether we've been blessed or not, it's still good. Kasi binigyan natin sa Panginoon eh. Ma-bless man tayo, hindi. Ma-heal man tayo, hindi. Magkaroon man tayo ng pera o wala. God is God itself is a blessing. Diba? God is salvation. Diba? Yun doon eh. Talaga hindi ka naman pababayan eh. Kaysa naman binibigay mo yung katawan mo kay Satan. Ay Satan, ang purpose ni Satan come to destroy, steal, yan talaga, nakawin ang buhay mo. Yung alam nyo ba yung sa Matthew 4, yun eh, false promises yun eh. If you bow down with me, I will give you everything. Napansin nyo ba yun? I will give you everything. Hindi naman totoo yun eh. You have to steal it. Kaya sabi ni Satan dun sa I'll give you the kingdom. Anong nangyari dito kay Hitler? You have to kill, destroy, para makuha mo yung kingdom. Nakuha niya ba? Hindi rin, di ba? Almost 1/3 nakuha niya. 1/3 of the world. Si Alexander, Alexander the Great, 2/3 of the world. You have to steal, you have to kill
to gain all the kingdoms. Kaya mali eh, 'di ba? Yung promise na yun, mali. Tama ba 'yon, kapatid? Kaya ang kay Satan wrong choice. Hindi maganda. But kay God, sabi niya, ma-destroy ka man, I will heal you, I will resurrect you on the last day. 'Di ba? Mabubuhay tayo na muli. Mamatay man tayo, mabubuhay tayo na muli. Kay Satan, mamatay tayo, mabubuhay muli tayo. Bubuhay tayo sa impyerno. 'Yun ang pagkakaiba. So, 'yun ang pagkakaiba ni Jesus sa atin kasi yung sure promises, 'di ba? Sure. Ano pang dagdag nyo? Ha? Kumusta kayo, mga kapatid? Wala na? Let me give you a 5 minutes presentation. Tingnan ko kung makikita natin to. Saglit. Saan ba itong share? Share. Tingnan ko muna itong share natin. 5 minutes. So, I'm hoping na ma-bless tayo this year na maganda yung natin maganda yung yung future na natin ginagawa, mga project, maging financial or spiritual. Sana ay maging maging ma-blessed ang ating Ewan ko kung nakikita nyo na itong sinishare ko. Let me know. Nakikita nyo na? Yes po. Okay. Okay, yung average ng natin, kaya natin ipapakita sa inyo yung average ng life expectancy of race ethnicity sa mga lahi yan eh. Sa mga Asia, kasama tayo dyan, sa Asian 87 ang lifespan natin. Ha? Wala pa kayo sa 87? Meron na. Ha? Sa Hispanic 84, mas mahabang buhay natin sa mga Hispanic, kapatid, no? 87 tayo. Yung mga puti, naku, pababa ng paba. Yung mga puti, nasa 79 lang. Caucasian, mga puti yan. Tapos, yung mga Native American, din, ang Native American, 77 lang. Yung African, pababa ng pababa. So, tayo ay yan ang life expectancy. Pero bakit na-change yan? Bakit na-change yan? Kasi nung unang panahon, tatanda natin na tayo talaga mamamatay. 'Di ba? Mamamatay tayo, walang hindi Kaya sabi dito, Genesis 3:19 in the sweat of your face you shall eat bread. Ayan, sabi kay Adan. Till you return to the ground, for out of it you were taken. Ibig sabihin na galing tayo sa kaya kikita niyo pagkakaiba natin. Kahit anong ganda mo, kahit anong ganda mo, papangit ka, kahit anong bata mo, tatanda ka. Yan ang rules diyan, di ba? From dust you are, and to the dust you shall return. Babalik tayo dahil sa lupa tayo kinuha, di ba? Babalik din tayo doon. Saan pa tayo babalik noon? Ngayon, ang pagkakaiba nung unang panahon nila Adan at Eva, si Adan 930, ang haba ng buhay, no? Si Seth, son of Adam, 365. Si Methuselah, ang pinakamatandang tao, 969. Si Noah, 950. Siyang pinakamatanda nung after the flood. Siyang pinakamatanda. So, bakit bumaba, di ba? Before the flood, people lives up to 900 years. Naku, tagal nun, kapatid. Hindi kaya tayo na mapagod nun? Ha? Ngayon, so Genesis 3, panahon naman ni Adan, ito na pinakamataas. Ewan ko kung merong mabot na dito. Their days will be 120 years. Genesis 6:3. So meron pa ring maabot ng 120, di ba? Meron pa, wala na. Wala na. Bihira na. After the flood yan, after the flood, si Abraham, yan ang sila Abraham, si Abraham 175, si Isaac, father of Jacob, 180. Si Jacob, father of the Hebrew nation, which is Israelite or the Jewish nation, 110. Si Moses, 120. When he left the Egypt or hindi siya nakarating sa Promised Land, 'di ba? Hindi siya nakarating. Ngayon, ito si Saul. Si Saul, 80. Si David, 70 lang. Si Solomon, pinakamatalino, naging bobo, naging 60 lang.
'Di ba? Si Jesus Christ, ano, 33. Ha? Pinatay siya. So, sacrifice siya. So ngayon, sabi sa ito tandaan nyo, 90 and 10 Psalms. Sabi nga, our days, ito atong ating ngayon, ang normal. Our days may come to 70 years, or 80 if our strength endures. Kung tayo malakas pa rin, walang stress, walang problema. Yet the best of them are but trouble and sorrow. For they quick pass away, we fly away. Kaya yung kantang, 'di ba natandaan yung kantang Fly Away? Ha? 'Di ba may kanta tayo, ah, Fly Away, 'di ba? Kinakanta yata ni Brother Joey yun eh. Ngayon, ang tao gusto nila bumata kahit man lang sa sa Facebook. Ha? Forever yan kahit man lang sa online. Ha? Nagpapabata, pinapalitan na. Nakikita niyo ba 'to yung mga kapatiran natin, minsan pinoposting ang picture. Ah, Yes, yes. merong apps para kahit man lang sa online naging forever yang bumata. Pero si kapatid na nga ito yung mga mukha nila oh, ha? So pero pag gusto natin bumata di ba? Yan ang tema ngayon. Sabi sa Genesis, minamadali ko lang kasi gusto niyo tingnan eh. Sabi niya, Genesis 6:3, the Lord said, my spirit shall not strive with man forever. Why? For he is indeed flesh. Flesh, makalaman, makamundo. His days shall be 120 years. May dumarating na ganun, pero mostly 60, 30, ganun, bumababa, namamatay na eh. Kaya ito sabi dito, 70 years, reason are labor and sorrow. Kaya iba hindi maabot ng 70, 60 dahil may stress na. Financial stress, financial stress, yung better half nagiging bitter half, yung asawa nagiging bitter, hindi nagiging better half. Kaya sorrow. Sabi ng isa, ako inaatake ko dahil sa misis ko, sa mister ko. Ganon, iba. So, yan ang nangyayari. Ngayon, ito tatandaan nyo, remember this. Itong ano to, yung liver nyo, bakit naghihina ang liver natin? Dahil tayo laging magagalitin. Pag yung anger weakens your liver. Yung anger nyo, laging nagagalit kayo, lagi kayong may hatred, yan ang nangyayari dyan. Kailangan wala ka masyadong magagalit. Ngayon, yung grief, yung lagi kayong malungkot, weakens your lung, yung body part nyo, kaya yung nawawala kayo ng madali kayong nanghihina yung lungs, di ba? Pag yung sige iyak ng iyak kayo wala nanghihina kayo, Yung tinatawag yan depression di ba? Ngayon naman yung worry, ano yung worry? Masyado kayong worried. Mayroon kayong kasama sa buhay. Ano bang kakainin natin bukas? Ano ba yung pagkain natin? Masyado kayong worried. Kaya yung mga taong may hindi worried masyadong mahaba pang buhay yung worry Makapa-ulcer, Dor. ha? Makapa-ulcer ang worry. Ulcer. Ulcer. Mabuti kung ulcer lang. In cancer. From ulcer to cancer to yung worry. Tapos yung fear. Yung iba yung alam niyo yung fear niyo, yung takot nyo. Karami sa takot nyo, hindi naman talaga nangyayari. Yung fear of unknown. Yung phobia. May phobia sa tubig, ayaw maligo. Siguro dumadaming germs. Ganun lang yan Yung fear. Takot sa mangungutang, takot sa naniningil, takot. Marami kayong takot dyan Nagtatago kayo, Baka dumating sa Yung takot nyo yan kaya yung shadow of fear, ay yung shadow, alam mo yung shadow, hindi naman totoo yun Yung shadow ni nakita mo yung shadow ni Joey. Aba bakit tatakot ka? Shadow lang yun hindi naman tunay yun Di ba? Shadow, takbo ka ng takbo, takbo ka ng takbo. Kaya yung may mga takot, yan hindi mapakali. Di ba? Bobo Oo, boboy, Tapos yung stress. Yung stress, yan ang stress. Nagkakaroon kayo ng heart trouble.
At saka yung brain natin hindi makatulog na but I think yan ang source ng Alzheimer eh. Yung masyado kang stress, 'di ba? Matulog yung ano, Brother Jerry. Hindi makatulog. Yan yung brain ninyo. Yan ang nakakalungkot diyan kaya nagiging stress kayo. So ito mga effect ng ano natin. Ngayon paano natin masosolve yan, ha? Paano natin ano? Siyempre kailangan natin ng Lord, 'di ba? Kailangan natin ng Lord. I'll make it quick. So, isa ito sa mga nakikita natin sa buhay natin na dapat sana mawala tong anger, grief, worry, ang fear, ano pa? Ang fear, tapos binabadali ko na yan. Okay, ito yung ano yan, ito yung na nagkaka-problema diyan, anger, yung grief, ang worry, ang fear, ang stress. Yan nagbibigay ng trouble. Ngayon, kilala nyo to si ano? Doc ano? Ong? Si Ong? Doc Willie Ong. Ang magaling mag-advise siya pero dinapuan siya ng sakit. Cancer. Yan ang ano diyan. Kaya ibig sabihin walang exempted eh. 'Di ba? Walang exempted diyan eh. Kaya sabi niya, yung stress is number one killer today. Na-stress siya sa ano sa election. Kaya Brother June, wag kang wag kang tatakbo ng eleksyon. Wag kang tatakbong mayor diyan. Hindi muna kasi pera. Waray upay. Waray upay. Yang liver mo, pag lagi kang galit, raging, hateful, kailangan wala. Kaya sabi sa Ephesians 4:13, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away. Tanggalin nyo. Bagong taon, wala na yan. Be put away from you. Alisin nyo. Yung put off, anger, rage. Yan ang ano dyan. Kasi yan ang papatay sa inyo eh. Hindi ka namatay sa kaaway mo, namatay ka sa galit. Ngayon, yung ano na, yun naman, yung grief and sorrow afflicted. Ano yan eh? Wala tayong magagawa. May mga bagay. Ano ba yung loss? Di ba yung loss? Yung loss nyo, wala ka na magagawa. Pag wala na eh, di ba? You need to accept it. Move on. Ganun lang yun eh. Yung stomach nyo, agonizing, mamadaliin ko na to. Tapos sa kidney, ang best talaga dito sa Matthew, do not fear. Ito Matthew 10:28. Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Huwag kayong matakot doon sa pumapatay ng katawan pero hindi makakapatay ng kaluluwa, ng espiritu. Pero ang katakutan nyo sino? Yung makakapatay both ng spirit. Ngayon, etong brain natin, yung heart, ano bang nangyayari pag yung brain natin na-stress, pressure, pati yung heart natin, yung heart disease, di ba? Pwede ka magkaroon ng heart attack, magkaroon ka na sa brain, pwede kang aneurysm or ano pa ba yung mangyayari dyan, ano pa yung sa brain, Alzheimer, yan, yan ang ano, sobrang ano. Alam niyo kailangan na we have to live with God every day. We need to live with God, with Jesus Christ. So, yun ang napakalaga. Ito daw sabi nila, drink more water. Yan ang sinasabi ng misis ko. Hindi daw na maraming tubig kasi yung skin natin, 64% tubig. Yung brain natin, 70% tubig. Ang puso natin ay 73% tubig. Ang lungs natin, 83% tubig. Ang kidney natin ay 70% tubig. Ang muscle natin ay 79% tubig. Water is life, di ba? Water is life. Tama ba yun? Mahalaga, ang lahat ng planeta, tatandaan nyo, lahat ng planetang walang tubig, patay. Napansin nyo ba yun? Lahat ng planetang walang tubig ay patay. So, yun ang isang napakalaga. Ito ngayon, pinakamatanda sa ano, yung sa ano, 117, ba, no? 117, si Jean-Louis, ayan, no? Ito sa Pilipinas, ang pinakamatagal, no? Ano to? Kilala nyo yan? Pinoy? Pinanganak 1897, ang babaeng sinilang noong September 11, 1897. Ang kuliyang Pilipino na 19th century, abay 125. 'Di ba?
Sa 2022, ewan ko kung buhay pa to. Nung 2022, 125 na siya. So lumampas siya dun sa Bible. Di ba? Yung 120, lumampas siya. Ewan ko, nasa Pilipinas pa yata ngayon yan, ha? Pero, ang ano dyan, ang issue dyan is not how long you live, how you live with the Lord. Tama ba yon? Hindi yung gaano ka katagal na buhay, kundi gaano ka nabuhay sa Panginoon. Tama ba yon? Are you living for Christ or against Christ? Living for Jesus or against Jesus? Hindi, ngayon nga 2022, siguro ngayon siya, 2025, ano na siya, mag-128, kung ano, di ba? Kung buhay pa siya. Yan sa sa Pilipinas. Kaya ang tanong diyan, mga kapatid, is not how long you live. Ngayong panahon natin, kapatid, kailangan na kanino tayo nabubuhay. Hindi yung kahit ano pa habang buhay, haba ng buhay mo, kung hindi ka nabubuhay kay Kristo, baliwala rin eh, di ba? Di ba? Tama ba 'yon? Yung short life natin, kailangan mabot ng 125. Mabuhay ka na kay Kristo kasi afterward, mabubuhay ka pa rin na matagal. Okay? Any questions sa ating lesson? Ano pa ma-share nyo? Doon yata po sa Pres Alfonso. Meron doon may matandang babae doon na Joel? Century old din over century old na rin. Oo, ganoon na rin sa Alfonso? Opo, Alfonso sa ano ba tong church sa Alfonso na ito? Parang nung bumibisita ako doon dati sa Alfonso kasama si Pastor Joey Ternura. Ang balita sa akin ng mga kapatid doon yun yung matanda na niligawan pa ni Felix Manalo. Oh. Paano pa ni Felix Manalo? Na hindi naman siya sinagot, hindi man siya madadali ang buhay niya doon. Mapupunta siya sa piano doon. Hindi ko lang alam po kung still nabubuhay pa yung matanda. Pero nung naandun ako, sabi nila buhay pa yung matanda. Pero ganito nga yan eh. May mga tao na merong isang tao na interview, sabi nga, abay, mukhang matanda talaga. Mukhang siguro maabot na ng 100 years ang mukhang itsura ba? Anong sekreto mo? Bakit ang tanda-tanda mo na mukhang matanda ka na, parang ka na, yung tawag doon, panahon pa ni kupong-kupong ang edad mo ah. Ano ba ang bisyo? Sabi niya, ang bisyo ko, umiinom, naninigarilyo, lahat nasa kanya. Ba? Bakit tumagal ka ng mahabang buhay? Sabi niya, ilang taong ka na ba? 40. Mukhang matanda na. Akala siguro nasa 90 na or 80. Alam niyo yung meron dito mga picture, hindi ko lang may pakita eh. May mga tao akala mo nasa 90 na. Nasa 80. Dahil sa sobrang bisyo, talagang pumayat ang na talagang na tatanggal lahat ng katawan na naaagnas na kasi nga sobrang dami ng bisyo, may mga drugs, may mga inumin, lahat ng kanya na bisyo, naninigarilyo. Akala mo matanda na, yung pala nasa 40 lang. Yan ang may mga tao na bata pa, mukhang matanda na. Merong matanda na, mukhang bata pa, di ba? Kita mo na lang, di ba? Itong mga nasa Zoom natin, siguro nasa 60 na yan, 70. Pero mukhang 30 pa kayo, kapatid. Yun. Si Brother Mike. Si Brother Mike, mukhang 30. 35 lang si Ramon? Si Brother Ramon, mukhang 17 eh. Ramon, Ching, ilang taon ka mo? 45? Lang yun. Pero na mukhang bata tayo. Mukhang bata tayo, hindi isip bata, ha? Di ba? Bata tayo. Brother Joel Magsino mukhang bata pa di ba? Nasa 30, 40s eh. Tama ba 'yon?
Si Brother Tama na po ako. Jun tsaka Sister Juliet Nagsisisiyawan na talagang ako yung sa Abril. couple Nang tingin ko, yung couple So, alam niyo, itong bagong taon, kailangan yung bago tayong aura. Ibig sabihin, yung aura natin, espiritu, nandiyan kay Kristo. Kaya alam mo sabihin, kahit ang suot mo, abay si Brother Mike, ganun lagi ko nakikita ang suot, pero mukhang bago di ba? Kasi nga, na kay Kristo. Amen. Bago tayo dahil na kay Kristo. Pag wala ka kay Kristo, kahit anong bagong suot mo, bago pang Michael Jordan mo, bago pa yung hairdo mo, luma ka pa rin kasi nakasimangot ka tapos walang espiritu ng Diyos. Lagi ka pa nagbubura, lagi ka pang nakikipag-away sa kapitbahay mo. Ang kapitbahay tatago na. Ako nagtatago pa rin. Ayaw sa'yo, tatay. Pag nag-invite ka ng celebration, hindi mo din sa'yo. Ibig sabihin yung aura mo, iba yung aura mo. Merong tayong kapatiran, hindi nag-invite, bigla na lang sumusulpot ang tao kasi yung aura niya, yung spirit na sa kanya. Yung in-invite mo, 100 na in-invite mo, hindi lumapit sa'yo, walang isang lumatin, ibig something wrong. Diba? Yung iba, hindi mo in-invite, pumupunta, di ba? Sila sa Juliet, Brother June. Hindi nag-invite, bigla na lang tayo pumunta sa kanila. Dahil kasi yung aura. Maganda magluto, masarap magluto. Di ba? Tama ba yun? Meron pa yung nadadagdag? Luck and blessings. Kailangan blessings tayo. Yes. Blessings the Lord. Yan ang natin. Yes. Kaya pag tayo ay pumunta diyan sa Pilipinas, punta natin si Sister Juliet at si Brother Amen. Juliet. Amen. Hallelujah. Yan. 100 people? Ba, talagang Iba siya, no? 100 ang grade. Video kay libre coke. Libre coke. May ulcer kapatid, hindi ako pwede sa coke. Magkape ka na tayo, Pastor. Kape na lang, kape. Kape yan, kape. Black coffee lang, walang sugar. Black tea. Black tea. And sugar. Once na ako. Brother Sing, ano handa nyo dyan? Nakikita ko yung mga posting nyo. Alam niyo, maraming magaling magluto. Sila Sister Ena, sila Sister Luz. Sila, Brother Jun din Sister, iba, ang daming magandang. Huling lalaki. Marami pang mga bilog. Manok. Maraming bilog, maraming prutas. So, blessings tayo kailangan let's pray. Continue sa prayer natin. May mga kapatid tayo na continuous ang kailangan ng prayer. Ilipat si Sister Terry, yung anak niya si Junjun. Janjan Tambal. Junjun yun Junior kasi yun Junior yun. Kasi si Junjun, siyang kauna-una, isa sa tatlong kauna-unang bautismo sa Tacloban Church. Yung parents niya na convert, una sila bago si Sister Terry, tapos nagkaroon ng church sa kanilang sa lugar nila sa La Paz. Oo. So si Junjun yung cancer niya. So kailangan niya ng miracle. Hopefully na God will give him, gusto pa siyang makasama ng anak niya, ng pamilya niya, ng mga kapatid niya. So let's pray for one another. And then yung mga scheduling natin sa mga speaking, ipoposting ko na lang yun. Okay? Wala na kayong tanong. I-pray natin din yung mga kapatiran dito sa Amerika. Yung mga kapatid. Kasi dito sa Amerika, maraming challenges din Ang pagdadrive dito, siguro yung anong pinaka highest speed diyan? 20. Limit. Yung allowed ka? 60. 60 kilometer. 60, 80. Okay, yung depende sa lugar.
Yung 60 kilometer dyan, nasa ano lang siguro dito. 45. 40. 40, yeah. 40 miles per hour. Miles Sa per amin, hour. dito sa amin, ang speed dito ng 60 is 100, 120 na yon, almost yung 70. 120 kilometers ang speeding. Kaya pag yung impact niya, pag ano ka, hindi ka nag-seat belt, kaya dito bawal dito hindi kasi ang impact pag nabangga, lalo pa ikaw safety driver ka, pero yung mga drunk driver, maraming drunk driver dito lalo na pag holidays. Yung Christmas, New Year. Kaya i-pray natin yung maraming kapatiran nito. Merong ang isang pamilya na walan sila yung misis niya nakasurvive yung buong anak, isang asawa namatay dahil sa drunk driving na nabangga. So, yun ang nakakalungkot. Kaya ang speeding dito, kaya yung right to live, yung right to life, hindi yun eh. Hindi, depende sa Diyos yun eh. Kaya it's by grace of God tayo nabubuhay, 'di ba? Kaya we live by grace, we live by faith. We live graciously. Oo. Kaya ang prayer natin, yung mga nagda-drive, nagmumotor diyan, sila Brother Joey, sila Joel, Brother Jack, mga kahit yung nga meron tayong kapatiran niya sa Samar hindi naman sila nagda-drive naman, nakasakay lang sila sa jeepney, nabangga, namatay. Ganon. Ibig sabihin, mga heres. Oo, kahit hindi ka nagra-ride, nagda-drive, basta sumasakay, kailangan ang prayer natin this year is yung protection, safety, health, at saka yung strength. Magpalakas tayo sa Panginoon, yun ang napakalaga. Okay ba? Lahat tayo i-pray natin yung lalapad sa COC fellowship natin. Tayo ay ingatan habang buhay. Hindi 96. Okay. Sino pwede nating i-closing prayer? Mid o late 90s. Teka muna. Joel, pwede ka mag-closing prayer? Ha? Tama, hindi yata narinig ni Brother Joel. Sino mag-pray natin? Sino pang hindi nakapag-pray na last time? Naghihintay. Wow. Binovolunteer ko si Brother Armel. Brother Armel, mag-pray ka. Armel. I-pray mo, Brother Armel, si Junjun, ha? Si Junjun. I-lift up natin. Junjun. Tsaka si Junjun, tsaka isa pa yung recovery sa surgery, si Rene Perez. Okay, dalawa. Recovery ni Brother Rene Perez sa nag-surgery yun. Tapos si Junjun, yung coming niya sa 10, nahirapan siya sa sa chemo, nahirapan siya, oral, yung chemo ba, yung injection, nahirapan siya. Hindi niya kaya pray natin na sana yung peace with God, kailangan yun na mahalaga kasi may time na question natin God, bakit to nangyayari sa atin? Ganun ba? Nako-question natin God, why? Maraming masamang tao hindi nagsasuffer, bakit tayo? So i-pray natin na Brother Armel na maka-survive o maka-get sa miracles. Junjun tambal, no? Junjun. Junjun tambal at saka si Brother Rene, recovery siya, hindi siya makapagsalita pa kasi yung surgery niya dito yata sa throat Natuloy na pala yung kanyang operation. Hindi siya pwedeng magsalita ng consistently, kailangan niya ng rest. Yung mga iba din na yung mga silent niyo sa Messenger para maano natin sa grupo. Okay? Bago tayo mag-close, yun lang announcement natin bago yung mga speaker natin coming, ipo-posting ko. Okay? God bless everyone. Stay safe. Stay strong. Stay healthy in the Lord. Okay? I-pray na Brother Armel, and then we keep in touch sa Messenger. Okay. Let's pray. Lord, salamat po sa oras na muli mong pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon muli na kami ay nagkaisa
upang kayo purihin sa pamamagitan ng online sharing, online Bible sharing na ito, Lord, na inorganize, tinatag ni Brother Ador. Salamat, O Lord, sa kanyang pagpupunyagi na kami ay pagkaisahin sa inyong dakilang pangalan. Lord, nilalapit din namin sa mga oras na ito ang aming kasamahan, ang aming kapatid na si Junjun. Kung anuman, Lord, ang kanyang karamdaman, Lord, kayo po ang dakilang magagamot. Kayo po ang aming pag-asa, Lord, na walang magagawa ang mga gamot kung hindi nyo, Lord, na bibindis na po magkaroon ng kagalingan kay Brother Junjun. Ganon din, O Lord, kay Brother Rene, na patuloy mo siya amang pagalingin sa kanyang karamdaman, patuloy mo siyang samahan sa kanyang recovery period sa mga oras na ito, O Lord. Salamat din, O Lord, sa mga blessings na karang taon, mga failure namin, Lord, ay patuloy mong palakasin at maging aral nawa sa bagong taon na binigay mo muli sa amin sa taong 2025, Lord, na samahan mo kami na lalo naming ikaw ay aming puri sa aming buhay. Ganun din ang mga salita mo, Lord, na siyang kapangyarihan ng inyong kaililigtas na mga tao. Gamitin mo kami, O Lord, sa taong ito. Hindi man, Lord, na nagamit kami ng nakarang taon sa taong 2025, O Lord, ay gamitin mo kami at pinapaubaya namin, Lord, ang mga buhay namin. Kung hanggang kailan kami, Lord, na mananatili sa mundong ito, ay patuloy mo kami amang bigyan muli ng pagkakataon upang ikaw ay muli naming itaas, paglingkuran ng buong puso, buong kaluluwa at buong isip namin, O Lord. Kaya, O Lord, patuloy mong pagpalain ang pangangailangan ng grupong ito, spiritual, material, kaalaman, at mga wisdom, O Lord, na manggagaling sa inyo. Lord, wala po kami magagawa kung wala ang inyong presensya sa aming buhay, kung hindi nyo kami kasamahan sa aming mga plano, Lord, na ang mga planong ito ay sa ikalululuhati na aming inaalay sa inyo, sa inyong dakilang pangalan, lalo tigit na itaas namin ang inyong dakilang pangalan sa mga taong wala pa sa inyong paanan. Lord, kayo po ang gumabay sa maghapong ito, sa ibayong dagat, dito rin sa Pilipinas, O Lord. Ang mga lahat ng mga may pinagdadaanan, Lord, patuloy mong palakasin sa taong 2025. Amen. Ito po ang aming hiling sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you very much, mga kapatid. So, yung Thursday, wag natin kakalimutan yun kasi core group yun eh. We want you to be part of the core group. Ang core group, yan ang magiging natin sandalan sa future. May mga project tayo kasi dyan sa Pilipinas tsaka dito. So hopefully ma-materialize yun. We're working on it. Nakita nyo ba yung mga pinadala ko sa inyo? So hopefully yung watch for the COCP lang fellowship posting, yung mga coming up speaker, i-rotate natin. Okay? Rotation sharing ninyo. Pero yung Thursday maganda yun, core group. Sana mag-join kayo sa core group. Ang ibig sabihin ng core group, tayo ang huhutok, magiging ang tawag to, haligi ng ng fellowship. And then mapag-usapan natin anong dapat dagdagan natin, anong dapat tanggalin natin, anong dapat i-promote natin. Maganda tayo, core group. Hopefully in the future magkakaroon tayo sama-sama katulad ng isang project natin na trip to Israel. No, maganda tayo paano 'yon, trip to Israel. Cruise for Christ tapos sa Amerika. Marami tayong project sa tayo magkakaroon tayo ng vision. Di siyempre make it things make it, libre naman kasi yung dream eh, di ba? Tama ba 'yon? Yung vision natin libre naman yan eh. Di tayo mag-dream big sa grupo natin, okay? Okay ba? Brother Joel, Brother Armel, Brother Jack, June. Thank you. Juliet, Brother Joel, Brother Esias, and Robert. Dalawang Robert, ang isang Robert out na, then Diana, Erna, Yang, Asher, JJ, marami tayo dyan eh. Basta lang, continuous tayo. Don't forget yung schedule natin. We'll see you. We'll get in. Some of you, I'll get in touch sa Messenger. Okay, Brother Mon. Okay na. Don Ramon. Don. Brother Mike. Okay, bye-bye.
Basta yung aura nyo, kailangan na spiritual ang aura. Kuya Joel, boy kano. Para si Joel, mukhang kano nga, no? Don Ramon, ang Brother Mike, papasyal ako sa inyo. Nasa Cebu ka ba? Nasa Leyte? Brother Mike? Dito po, Rizal, Binangonan. Nasa Rizal. Lolo Adon, don't forget, regards kay Dadit sa mga bantiles, ha? Okay. Bye-bye. Parang hindi natanda. Arwel. Bye-bye na. Brother Yeng. Brother Jack. Andy, lahat kayo dyan. Okay na? Bye-bye. Bye-bye. Ha? Okay, bye. Okay. Bye.